Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa cold wallet. Sapagkat meron po tayo rito, si ka-crypto ang nagtatanong kung ano nga ba ang tinatawag na cold wallet. At meron po akong naging response sa kanya kasi siya po ay humiling kung saan nga ba pwedeng magandang itago or i-store yung kanyang mga cryptocurrency na asset or digital asset. Yan, kasi nagtatanong siya kung saan yung pinaka-safest safe. Kaya ang sabi ko po sa kanya ay kung meron kang balak na i-long term ito, i-long term hold ang iyong digital asset or cryptocurrency, ay mas maganda na ito ay ilagay mo sa mga cold wallet. At ayan, kaya ngayon ay mukhang wala siyang ideya kung ano nga ba ang cold wallet. At sinabi ko po sa kanya na ang mga cold wallet ay ito po yung mga pinaka-safest na mga klase ng wallet sapagkat hindi po ito nakakonekta sa internet. Yan. Kaya hindi po ito mahahack ng mga hackers kasi hindi po siya connected sa internet. Kaya ayan, meron pong sunod na tanong si ka-crypto rito ay hindi siya connected sa internet. Ngayon, paano i-transfer yung funds mula kay Binance papunta kay cold wallet kung walang internet? Kaya ayan, bago ko po sagutin yan ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Kaya yan pong muli. Sagutin natin yung kanyang tanong dito. Ayan, paano ba i-transfer yung funds, yung funds mula kay Binance papunta sa cold wallet kung walang internet? Yan. Ayan, palitan muna natin yung view para may view naman po tayo rito na kakaiba. Ngayon, kung magsisend po tayo ng ng ating cryptocurrency sa ibang wallet, ay yung tayo lamang na sender ang nangangailangan ng internet. Yan, hindi po kailangan ng receiver na nakakonekta po ng nakakonekta sa internet. Ayan, no need ang internet sa mga receiver. Tanging yung nagsisend lamang po ng kanyang cryptocurrency ang nangangailangan ng internet. Kaya matatanggap at matatanggap ng receiver yan. Maski siya ay natutulog, yan, maski siya ay nasa kabundukan, yan, or siya ay lumalangoy sa tubig, or kung ano-ano pa yung kanyang ginagawa, ay matatanggap at matatanggap ng kanyang address yan, yung kanyang wallet address. Yung nagsisend lamang po talaga. Ayan, kung tayo yung sender, sinisend natin sa isang wallet natin. Ayan, sabihin natin sa cold wallet natin ay sa wallet address natin sa cold. Ayan, sa cold wallet natin ay ayan, yung yung ginagamit natin ay si Binance. Ayan, kailangan natin yung internet connection dito. Ngayon, kung pag nasend na po natin yung ating fund na galing kay Binance, sabihin natin ay galing kay Binance, at napunta ito sa ating cold wallet, sa address po ng ating cold wallet ay nandyan na yan, nakalagay na yan. At ang tangi lamang po nating pwedeng gawin ay i-check po natin sa ating Explorer o sa scan, at makikita po natin na meron itong laman. Yan, lagay lamang po natin yung address natin sa mga Explorer o sa mga scanner at makikita po natin na yung laman ng ating wallet na yan. Yan, wallet mula sa ating cold wallet. Kaya yan po, hindi po kailangan ng internet. Kaya nasabi kong hindi kailangan ng internet dito. Ngayon, kung kailangan mo lamang po na sabihin natin ay siguro lumipas ang 10 taon At ngayon ay yung crypto hold mo na long term hold mo ay
kumita na ng 1,000,000. Yan, sabihin na natin ay kumita ka na ng ilang milyon dahil sa pagho-hold. At yan ay nakalagay sa cold wallet mo. Ngayon ay yung cold wallet mo ay safe na safe, nandyan pa rin kasi wala ngang makahack dyan, walang may kakayang mag-hack sa iyong cold wallet kasi hindi nga yan nakakonekta sa internet. Ayan, kasi yung mga nakahack lamang po yan ay yung syempre yung kinokonektan nila sa internet, katulad po yung mga tinatawag na yan, yung mga hardware wallet na rin yan. Nakakonekta na rin yan sa mga internet. Lahat po ng mga address na nakakonekta sa internet ay may posibilidad po na mahahack ang mga yan. Kaya yan, pero yung cold wallet address natin na hindi pa nako-connect sa internet, yan ay hindi ito basta-basta mahahack ng mga hackers. Safe na safe po ito. Kaya yan, kung balikan po natin yung lumipas yung 10 taon at kumita na po tayo ng ilang milyon sa ating holding. Yan. At gusto na po nating itong i-take profit or ibenta na kay Binance mismo ulit. Ngayon ay dito po natin i-connecta ngayon yung ating cold wallet address na ito or cold wallet. I-connecta po natin yan ulit i-connecta natin sa internet para syempre ma-send natin yung ating yung laman ng ating cold wallet sa mga exchanges. Sabihin natin na i-send natin pabalik kay Binance para ibenta natin ito. Kaya yan, kung pag na-connecta na po natin yung ating cold wallet address na yan, ay hindi na po natin matatawag yan na cold wallet. Yan, cold wallet address. Ang mangyayari po dyan ay mag-generate po ulit tayo ng panibagong wallet address. Yan, isa na naman pong cold wallet address yan na hindi pa nako-connecta sa mga sa internet. Kaya yan na naman po yung sunod nating gagamitin yan sa ating long term holding. Kaya ayan, kung pag na take profit na po natin yung sabihin natin ay yung laman ng ating cold wallet address ay nasend na po natin kay Binance, tapos binenta natin, kumita tayo ng 1,000,000. Ayan. Kaya ang saya-saya po natin. Pagkatapos niyan ay meron na naman po tayong nakita na isang cryptocurrency at gusto na naman po nating mag-invest dito at i-long term hold na naman. At yan, sabihin natin ay si Bitcoin. Yan, nag-invest na naman po tayo ng siguro sabihin natin na nag-invest tayo ng medyo malaking capital dito. At ayan, ngayon ay nakuha natin ito at nasa ating Binance account. At ngayon ay magge-generate po tayo ulit ng panibagong cold wallet address natin. Yan, marami po tayong mga wallet generators diyan. Mag-research lamang po tayo. Depende kasi yan, magkakaiba po kasi ng paraan kung paano mag-generate yung iba't ibang mga cryptocurrencies. Kaya i-search lamang po ninyo kung paano mag-generate ng wallet address. Yan, kay Bitcoin, kay Litecoin, kay Ethereum. Yan, madali lang naman po yan gawin. Kaya yan, pagkatapos niyan ay mag-generate po tayo ng ating panibagong wallet address. At yung gagawin po natin dyan ay gumamit po tayo ng PC or laptop na hindi po siya nakakonekta sa internet. At dapat malinis po yung gagamitin natin na mga PC. Yan, siguraduhin po natin na yan ay walang mga virus, at saka yung PC na ito ay dapat ay hindi ito nakakonekta hindi po natin ikinokonekta sa internet kahit kailan. Ayan. Pero ngayon ay meron na pong mga devices na mga hardware wallet na parang ganyan po yung kakayahan. Mayroon po silang kakayahan na gumawa ng mga cold wallet address.
Yan, kung pag nagamit mo na yung isang cold wallet address ay yan, kailangan mo itong palitan at mag-generate na naman siya ng panibagong cold wallet address. Pero noon, yung ginagawa po ay yung PC po. Yan po yung ginagawa namin noon, yung gagamit kami ng PC or laptop na never na i-connect sa internet. At yan po yung gagamitin namin na mag-generate ng address, cold wallet address. Kaya never pa yung nakokonekta sa mga internet. Kaya dyan po namin isi-send yung aming mga funds mula sa mga exchanges na rin. Ayan, at yan po, long-term hold. Pero ngayon ay syempre nag-evolve na po, nagkaroon na po tayo ng mga technological innovations. Ayan, at meron ng mga nagsilabasan ng mga hardware wallets na may kakayahang yung kanilang paraan ay parang cold storage na rin, cold storage wallet. Kaya ayan, yan po muli. Kaya kung pag yan, balikan po natin kung pag nakabili na po tayo ulit ng ating sabihin natin ay Bitcoin asset, muli natin itong isi-send sa ating na-generate na bagong cold wallet address. Hindi po na hindi na po natin gagamitin yung previous na cold wallet na ginamit natin. Yan, na nag-hold ng 10 years. Kasi once na ikinonekta natin yan sa internet ay hindi na natin matatawag yan na cold wallet. Kaya ayan, basta yung na-generate na wallet na hindi pa nakokonekta sa internet ay yan ay yung matatawag nating cold wallet address. Kaya safe na safe po yan. Kaya yan po ang difference. Yan yung masasabi ko dito. Kaya ayan, sa tingin ko na-explain ko naman po siguro lahat. Kaya hindi po kailangan ng internet. Yung sender lamang po talaga yung nangangailangan ng internet connection. Ayan. Pero kung pag receiver ka ay hindi mo kailangan mag-connect sa internet. Kaya ayan, kung meron po kayong hindi naintindihan sa aking paliwanag ay i-comment na lamang po ninyo sa ibaba at sasagutin ko yan. At kung nangangailangan po ulit ng paliwanag ay yan, gagawa po ako ng video para dyan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.